Kabanata 1. Mga ulan sa Kalinawan. Tahimik ang buong silid ng Crisis Command Center sa Camp Aguinaldo habang binabasa ni Undersecretary Rolando Lim ang ulat na kagagaling lamang sa Central Visayas Command. Walang headline, walang official seal. Isang pahinang memo lang, sulat kamay pa, may mga mansa ng dugo sa gilid. Confirmed Kalinawan, Cebu, Barangay San Lorenzo. Populasyon, wala na. Operational casualties, hindi pa matukoy. May mga nakitang katawan na may anatomical distortion, hindi tugma sa normal na human trauma, posibleng ritual killings o chemical exposure. Tumikim si General Obispo, Chief of Staff ng AFP. Ano to, horror story? Ano bang sinasabi niyo, Sec Lim? Hindi ba't covered ng 39th Infantry Division ang Kalinawan? Covered, General, pero wala na tayong signal mula sa kanila. Yung unit commander si Lieutenant Col Fernando, natagpuang wala ng ulo sa checkpoint sa tabing bundok. May nakalagay na karatulang nakasulat ng Bisaya. Atong kagabiyon, inyong kabuntagon. Sumingit si Secretary Mendoza ng DLG, halatang iritado. Baka NPA, alam naman nating may mga natitirang grupo sa Cebu Highlands na hindi pa sumusuko. Huwag nating gawing science fiction ito. Hindi lang ito incident, Sec, sabat ni Lim. May humabol sa Cebu Dock kahapon. Isa sa mga scout ranger na inassign sa clearing ops. Buhay siya, pero may trauma. Ulol. Panay sigaw ng Diyos ko, wala silang mata, pero alam nilang nasaan kami. Tahimik. Walang gustong magsalita. Hanggang sa nagsalita si Ambassador Watson, ang nakaupong kinatawan ng US Joint Pacific Command. If I may, gentlemen, aniya sa mahinahong English, our satellites picked up thermal activity in that region 3 nights ago. Unregistered, cold-blooded clusters. That's biologically unusual and very interesting. Napalingon si Obispo. So, alam nyo? We monitor, we observe, we advise, sagot ni Watson. And frankly, you might be dealing with a vector outbreak here. Possibly parasitic, possibly engineered. Engineered? Ulit ni Sec Mendoza. We have reason to believe, Ani Watson, that a certain program originally based out of DARPA and later transferred to private biotech partners may have been replicated here illegally. Tumayo si Lim, nanginginig ang tinig. At sa lupa natin ginawa, sa kabundukan natin sinubukan. I'm not authorized to confirm that, sagot ni Watson. But we do recommend immediate containment and, if possible, silence. Napamura si Obispo. Puta, gusto niyong pagtakpan. In the interest of international security, mahinang tugon ni Watson, yes. Nagkatingina ng mga opisyal. Sa labas ng kampo, umuulan. Mabigat. Mahiwaga. Tulad ng gabi ng una nilang marinig ang salitang, aswang. Kabanata 2, kameraman. Ang tanghali ay maalinsangan. Kahit nasa loob ng lumang conference room, sa loob ng AFP Central Command sa Lahug, Cebu. May electric fan sa kisame, pero parang nanunukso lang sa init. Nakatitig ang lahat kay Colonel Richard Vargas, bagong dating mula sa isang tahimik na destinasyon, isang lugar na walang pangalan sa mapa pero tinutukoy ng ilan bilang kalye ng mga patay. Walang gustong unang magsalita. Si Vargas, suot ang lumang fatigue na may mga butas pa sa balikat, ay tahimik lang. Hindi niya kinikilala ang ranggo. Sa edad na 55, may peklat na pahaba sa lig at may isang mata na tila laging nanlilisik, siya ay tinuturing na multo sa loob ng militar. Kamusta ang biyahe, Colonel? Tanong ni Brigadier General Del Rosario, isang opisyal na mukhang sanay sa aircon at mga cocktail party. Mabagal, sagot ni Vargas. Maraming checkpoint na wala ng sundalo. Puro sibilyan ang nagbabantay. May isa, binaril ang driver ko dahil ayaw magpakita ng ID. Binaril, bulalas ng isang intelligence officer. Oo, kaya binaril ko rin siya. Tahimik ulit. Hindi nila alam kung nagbibiro si Vargas, pero alam nilang hindi. Colonel, sabat ni Secretary Mendoza ng DG, dumayo pa mula Maynila. Alam kong matagal ka nang wala sa frontline, pero kailangan ka naming gamitin muli. Hindi na to insurgency, hindi na simpleng operasyon. May nawawala tayong 3 barangay. 3. Walang bakas ng bakbakan, walang putok ng baril, wala ring bangkay ng mga sundalo. Anong meron? Tanong ni Vargas, malamig ang tinig. Wala pa kaming malinaw na intel, sagot ni General Obispo, pero may ebidensyang may elemento ng biological attack, o kaya kultura. Alin? Sabat ni Vargas. Biological o kultura? Nagpalitan ng tingin ang mga opisyal. Si Watson, ang Amerikano, muling nagsalita. Colonel, the United States has detected irregular cold-blooded movement in Kalinawan. Inhuman activity. We believe they're not insurgents, but entities unknown. Possibly native. Possibly ancient. Napatawa si Vargas. So, aswang. Walang tumawa.
Wala akong problema sa multo, dagdag ni Vargas. Pero kung ipapadala niyo ako sa gubat para labanan ng alamat, kailangan ko ng 5 bagay. 5 batalyon ng Scout Ranger, 1 eroplano ng kargamento, supply drop kada 3 araw at full autonomy. Autonomy? Tanong ni Del Rosario. Oo, sagot ni Vargas. Walang media, walang politiko, walang utos galing taas. Ako ang batas sa ground. Walang tanong, walang complaint. Patay kung patay. Colonel, this is still a democratic republic, sabat ni Mendoza. Then you better pray democracy can kill what's out there, sagot ni Vargas at tumayo na. Tumango si General Obispo. Ibigay na lahat. Gawin niyo ang hiling niya. Starting tonight, Colonel Vargas takes command of all joint ops in Cebu. Welcome back, Kamay na Bakal, ani Watson. May ngiting hindi mo alam kung may halong takot o tuwa. Lumabas si Vargas. Walang lingon. Sa bulsa ng kanyang pantalon may lumang pendant, anting-anting na bigay ng kanyang lolo mula sa tondo. Matagal na siyang hindi naniniwala sa engkanto. Pero ngayong 3 barangay ang nawawala sa loob ng 1 linggo, hindi na siya sigurado. Kabanata 3. Sa loob ng katahimikan, umuulan sa kalinawan. Mababaw pero tuloy-tuloy. Parang luha ng bayan. Nasa itaas ng lumang barangay si Colonel Vargas, nakatitig sa mga anyo ng katahimikan. Mga bahay na may mga pintong bukas, mga damit na nakasampay pa sa labas, mga motorsiklong iniwang nakahandusay, parang iniwan sa pagmamadali. Ngunit walang tao, walang aso, walang ibon, wala. Walang putok. Bulong ni Sergeant Lualhati, ang team leader ng Recon Unit na nauna sa lugar. Walang lumaban, sir. Hindi sila binigyan ng pagkakataon, sagot ni Vargas. Alam mo ba kung gaano kabilis ang ganitong evacuation kung may siege? Dapat may bakas ng gulo. Pero tingnan mo, lahat ng gamit nandoon pa. Iniwan nila pati mga wallet. Tahimik si Lualhati. Tinakpan niya ang ilong nang may naamoy siyang masangsang mula sa silong. Sir, amoy dugo. Hindi dugo yan, sagot ni Vargas. Dumukot ng flashlight. Amoy galing sa loob ng katawan, galing sa bituka, galing sa kinain habang buhay pa. Pumasok sila sa eskinita. Sa dulo may isang bahay na kulay dilaw, bukas ang lahat ng bintana. Doon nila natagpuan ang una nilang ebidensya. Isang babaeng nakasabit sa kisame, patiwarik. Buhay pa pero parang wala ng malay. Sa tiyan niya may mga marka, hindi saksak, hindi kagat, parang inukit. Diyos ko, sabi ni Lualhati. Huwag ka magdasal ngayon, sabat ni Vargas. Wala tayong Diyos dito. Tumawag siya ng immediate extraction. Hindi para sa babae, para sa sample, dugo, laman at balat. Sa gabi, bumalik si Vargas sa Camp sa Balamban, isang improvised FOB, forward operating base ng AFP. Doon niya naabutan ng isang encrypted na mensahe galing sa Malacanang. Operational status, black. No media, no congressional briefing. Unit will report directly to Executive Command. This operation is now codenamed Sanghigante. Napangiti si Vargas. Sanghigante, akala ko ba di sila naniniwala sa mga alamat? Nagsindi siya ng sigarilyo, humigop ng usok, at saka nagbulong, kung alamat nga to, aba dapat alamat din ang ipapadala nila. Press release. Mga nilamon ng katahimikan. Hindi pa man natutuyo ang ulan sa bubong ng kampo sa Balamban, dumating na ang mga tauhan ng intelligence service. 3 SUV, kulay itim, walang plaka, walang insignia. Bumaba ang mga lalaki na nakabarong, may bitbit na mga sobre at mga mata na walang emosyon. Hindi sundalo, hindi rin sibilyan. Mga ahente. Colonel Vargas, bati ng isa, may ngiti sa bibig pero wala sa mata. Kami po ang tagadalang update mula sa Maynila. Update o utos. Malamig ang sagot ni Vargas habang nagsisindi ng sigarilyo. Dahil kung utos, wala akong panahon sa politika. Nagkatinginan ang mga ahente. Isa sa kanila ang naglabas ng folder. Makapal, selyado. Nakalagay sa pulang tinta. Eyes only. Executive clearance required. Binuksan ito ni Vargas. Hindi siya tumingin agad sa laman. Tinitigan muna niya ang taong nag-abot. Sino ang nagpadala nito? Office of the Executive Secretary. Dumaan sa Defense Department. Direkta sa Pangulo. Hindi na nagsalita si Vargas. Binuksan niya ang folder. Mga litrato, satellite images, mga video screenshot na galing sa drone, at mga pangalan ng babae. Lahat ng babae ay mula sa mga lugar kung saan nawala ang mga barangay. Mula sa Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Mga gurang, bata, dalaga. Wala sa listahan ang mga lalaki, bulalas ni Vargas. Nasaan ang record nila? Walang record, sir. Wala ring bangkay. Nagbakasyon? Hindi po, sir. Pero ang mga babae, may na-trace. Ilan sa kanila lumabas sa thermal imaging, nakakulong sa ilalim ng lupa. Buhay. Tumahimik ang kampo. Maliban sa tunog ng ulan, tahimik ang gabi. Alam ba ito ng Pangulo? Tanong ni Vargas. Hindi po namin masasabi, sir.
Hindi siya natuwa sa sagot. Tumayo si Vargas, tiniklop ang folder at huminga ng malalim. Umalis kayo bago mag-10:00. Wala akong tiwala sa mga taong hindi marunong magsabi ng totoo. Sa gabing iyon, humarap si Vargas sa kanyang inner circle. Sina Sergeant Lualhati, Major Ramirez at ang impormanteng dating NPA si Kaeli. Hindi natin kailangan ng utos mula sa Malacanang, sabi ni Vargas. Hindi na ito simpleng operasyon. May nawawalang daan-daang babae at ang kalaban natin hindi tao. Sir, tanong ni Lualhati, anong ibig ninyong sabihin? Ang ibig kong sabihin, may dahilan kung bakit hindi nila pinapatay ang mga babae. Ginagamit sila, ginagatasan. At ang mga politiko, kunwari wala silang alam, pero may ilang senador ang may resort malapit sa mga lugar kung saan naglalaho ang mga tao. Tumayo si Vargas, dahan-dahan. Magpapadala tayo ng sariling tao, magkakanya-kanya na tayo ng investigasyon. At kung totoo ang hinala ko, hindi niya tinapos ang pangungusap. Sa mga mata niya nandoon ang apoy. Hindi para sa bayan, para sa katotohanan, at para sa paghihiganti. Itutuloy sa Kabanata 5. Kabanata 5, mga aninong nilulon ng gabi. Hindi na bumalik ang 4th Recon Unit mula sa bukid sa Alegria. 4 na araw na silang nawawala, walang radyo, walang text, walang kahit anong palatandaan kung nasaan sila. Huling ulat, may narinig daw silang pagyak ng bata sa gubat. Mula nang tanggapin ang classified folder mula sa Maynila, hindi na muling tumanggap ng direktang utos si Colonel Vargas. Tahimik siyang nagbuo ng sarili niyang network. Mga piling sundalo na matagal na niyang kilala, mga loyal sa kanya, hindi sa estado. Tapat pero hindi bulag, lakas loob pero hindi mangmang. Hindi ito giyera kontra rebeldeng armado, ani Vargas sa isa sa mga closed-door briefings. Hindi rin ito simpleng insurgency. Walang agenda ang kalaban, ang gusto nila ay katawan, laman at babae. Parang kulto, sir, tanong ng isa sa mga intel analyst. Kung kulto ito, sobrang organisado. At kung hayop sila, sobrang matalino. Walang alingas-ngas, walang ingay, pero nawawala ang buong komunidad. Sa ilalim ng makulimlim na buwan, nagpa-deploy si Vargas ng covert patrol sa liblib na bahagi ng Toledo. Hindi ito opisyal na operasyon. Walang papel, walang report. 6 na sundalo, isang intel agent, lahat bihasa sa jungle warfare. Ngunit pagkaraan ng 3 oras, isang distress signal lang ang natanggap. Static. Tapos isang boses na pabulong, hindi sila tao, walang mata. Pero alam nila kung nasaan kami. Sunod ang sigaw. Isang tila halakak na hindi sa tao at katahimikan. Bumalik si Vargas sa kanyang opisina. Walang ilaw. Tanging lampara ang nagsisilbing liwanag. Binuksan niya muli ang folder mula sa Maynila. Sa likod ng mga litrato, may mga code, coordinates, timestamp, parang may pattern. May sinusunod na orasan ng mga pagkawala. At tila, paikot ito sa isang sentro. Cebu mismo ang episentro. Pinikit ni Vargas ang mga mata at bumulong sa sarili. Hindi ako magpapagamit sa mga Amerikano, pero hindi rin ako upo habang nilalapa ang bayan natin. Lumapit sa kanya si Lualhati, may hawak na bagong mapa. Sir, may sinasabi yung mga lokal. May mga kuweba raw sa ilalim ng siyudad, matagal nang hindi pinupuntahan. Minsan may naririnig silang tumatawa sa ilalim ng lupa. Ngumiti si Vargas, malamig. Handa ka na bang bumaba sa impyerno, Sarge? Tumango si Lualhati. Basta kasama ka, sir. Sa labas ng kampo bumigat ang ulan, at sa bawat patak tila may nililinis ang langit. Pero sa ilalim ng lupa, nagsisimula ng gumising ang mga nilalang na hindi dapat umiiral. Kabanata 6, ang pagwasak ng mga ilusyon, umaga, Lunes. Pero sa loob ng Camp Lapu-Lapu sa Cebu City, hindi ito ordinaryong araw. Walang flag ceremony, walang morning briefing. Tanging katahimikan ng mga sapatos ng mga guwardiyang patuloy sa kanilang rutinaryong pagmartsa at ang halimuyak ng kapet-usok ng sigarilyo ang tanda na buhay pa ang kampo. Ngunit sa loob ng command center, tahimik na pinapanood ni Colonel Richard Kamaynabacal Vargas ang live satellite feed mula sa sentro ng Maynila, mga sunog sa mga gusali ng gobyerno, isang convoy ng military trucks na umatras sa halip na sumagip, at isang eroplano ng Amerikanong Air Force na palihim na naglanding sa Subic na tila walang clearance. Inilaglag na tayo ng sarili nating mga leader, malamig niyang sabi habang nakatitig sa screen. Sir, may mensahe po galing DFA. May bilateral emergency meeting sa Washington. Nais daw ng US na tumulong, bulong ng aid niya. Napangisi si Vargas, hindi ngiti ng tuwa, ngiting puno ng galit at kaalaman. Tumulong? O sakupin tayo habang lutang pa tayo sa dugo? Wala nang sumagot. Habang ang Metro Manila ay ginigiba ng mga pagkawala, kaguluhan at panic buying,
Ang mga rehiyon ay isa-isang humihiwalay sa sentral na pamahalaan. May mga gobernador na nagdeklara ng autonomous defense status. May mga alkalde na hindi na nag-uulat sa Interior Department. May mga unit ng militar na hindi na sumusunod sa General Headquarters. Sa Cebu, si Vargas na ang batas. Sa isang lihim na pagpupulong sa loob ng lumang barracks, tinipon niya ang mga matataas na opisyal ng AFP Visayas Command. Lahat ay nakatiklop ang mga uniforme para walang ranggo. Pantay-pantay, ngunit alam ng lahat kung sino ang sentro. Hindi ko kayo tinawag dito para tanungin ang loyalty niyo, panimula ni Vargas. Tinawag ko kayo para sabihin sa inyo, wala na tayong Panggulo, wala na tayong Malacanang. Ang tanging meron tayo ngayon ay isa't isa at ang mundong unti-unting nilalamon ng mga hayop na hindi natin maintindihan. So anong gagawin natin, Colonel? Tanong ni Laut Coronel Ocampo. Simple. Hindi tayo susunod sa utos ng dayuhan. Hindi tayo maniniwala sa press release. At hindi tayo maghihintay ng utos mula sa mga leader na nagtago habang tayo ang dumudugo. Batas militar? Hindi. Batas ni Vargas. Sa parehong araw, nagsimula ang mga raid sa mga abandonadong warehouse. Mga convoy ng armadong sundalo ang nakita sa North Reclamation Area. Hindi sila nagdeklara ng martial law pero walang sinumang kumontra. Isang bagong pamahalaan ang unti-unting hinuhug. Hindi mula sa boto, hindi mula sa batas, kundi mula sa takot, gulo at kagustuhang mabuhay. At sa gabi, habang binibilang ang mga mawawalang barangay sa Cebu Province, may dumating na ulat mula sa isang marine unit sa Argao. May nakita kaming bunker sa ilalim ng lumang simbahan. May mga babae, buhay. Ipinipilit nilang hindi raw sila bihag pero parang lasing. Parang hinihintay ang kung sino. Tumahimik si Vargas. Tiningnan niya ang mapa ng Cebu, tapos dahan-dahang tinuro ang Argao. Simulan niyong ikordo ng buong timog at siguraduhin ninyong walang sinumang dayuhan ang makakalapit. Wala. Pati Amerikano, sir. Lalo na sila. Sa loob ng 30 araw, ang Cebu ay naging isang kuta, hindi ng gobyerno, kundi ng isang bagong kayusan. At sa likod ng mga pader ng kampo, si Colonel Vargas ay hindi na lang sundalo, siya ay isang aninong lumalaban sa dilim, habang unti-unting tinatanggap ang isang katotohanang mas madugo pa sa kahit anong digmaan. Na ang tunay na banta ay hindi ang halimaw sa dilim, kundi ang mga taong may kapangyarihang magpakawala ng impyerno. Kabanata 7, Dugo sa ulan, bakal sa lupa. Madilim ang langit sa itaas ng Barangay Tagbao, Cebu City, isang bulubunduking puk sa hangganan ng lungsod. Umuulan. Hindi makapal, pero sapat upang ang lupa ay maging malambot at ang mga yabag ng sundalo ay halos walang tunog. Isang kumpanyang sundalo ang nakapuwesto sa tabi ng kalsadang sementado. Bawat isa may dalang night vision goggles, suppressor-fitted rifles at hindi kumpiyansa sa katahimikan ng paligid. Hindi ito simpleng combat patrol. Ito'y operasyong alanganin, militar kontra kalaban na hindi pa rin lubos maintindihan. Naka-positive thermal signature sa may linang, Colonel, ulat ng scout team leader sa radio. Humigit kumulang 14, pero hindi gumagalaw, parang naghihintay. Tahimik si Vargas. Suot niya ang uniforme ng isang komandante, pero may pandama siyang hindi kayang ituro ng mapa, isang kilabot sa batok, isang alam mong may mali bago pa magsimula ang labanan. Papaligiran. Huwag paputok hanggat di ako nag-utos, Mari niyang sabi, at huwag ninyong titigan ang mata nila kung sakaling lumabas. Nagsimula ang pag-atake sa isang iglap. Hindi sila lumakad, hindi sila nagkubli. Lumabas sila sa dilim, hubot-hubad, basang-basa at tahimik. Mga katawan ng tao pero baluktot ang mga galaw, may mga mata pero wala ang liwanag ng pag-iisip. Ilan sa kanila, mga dating nawawalang sundalo. Isa, kinilala pa ng isang sniper, si Sarge Velasquez, dati nilang kasamahan. Huwag kang lalapit, Sarge. Velasquez, sigaw ng sniper. Ngunit ang dating Sarge ay ngumisi at tila kinamot ang sariling balat hanggang sa matuklap ang mukha. Bumulusok ang putukan. Putok dito, sigaw doon. May umuugong sa hangin na parang huni ng insekto, pero mas malalim, parang pagyak ng sanggol na may boses ng matanda. 3 ang agad napatay sa kampo ng mga sundalo. Isa sa mga aswang ay tumalon mula sa punong kahoy at sa isang iglap na punit ang lig ng isang tanod. Walang tunog, walang sigaw, dugo lang. Nakatakas ang ilan. Ngunit bago pa man makaregroup, dumating ang mga Amerikano. 2 Black Hawk helicopters ang lumapag sa kalapit na palayan. Kasama nila ang ilang CIA tactical agents at mga Black Ops operatives. Wala sa kanila ang bandila ng Amerika. Walang insignia.
Sa meeting tent kinabukasan, tahimik ang lahat habang tinignan ni Vargas ang isang lalaking Amerikano na may hawak na tablet. "You're fighting something your government doesn't understand, Colonel," sabi ng Amerikano. "But we do, and we want to help you in exchange for strategic access." Tumango si Vargas, bagamat malamig ang tingin. "Tumulong kayo kung gusto ninyo, pero ang Cebu, hindi for sale." Ngumiti ang Amerikano, ngunit may halong babala. "Everything's for sale, Colonel, even blood." Ngunit hindi nasayang ang gabi. Sa halip na umatras, nagsimula nang mag-develop si Vargas ng bagong combat doctrine laban sa mga aswang. Tinipon niya ang mga bihasang Arnis Masters, mga kilalang faith healers, mga forensic experts, at mga sundalong may trauma sa unang engkwentro. Hindi na ito digmaan lang ng mga baril. Ito na ay giyera ng pananampalataya, agham, at taktika. At sa dulo ng kabanata, habang pinapakinggan ni Vargas ang ulat ukol sa mga babaeng nawawala sa ilang sitio, "Bakit puro babae?" tanong ng Aide niya. "Buntis sila," sagot ng sundalong survivor. "Ginagawang inang tagapagdala, gusto nilang palitan tayo sa lahi." Tahimik si Vargas. Tumayo siya, binuksan ang mapa ng buong Central Visayas at dahan-dahang iguhit ang kanyang plano. "Simula ngayon, tayo na ang manghuhuli sa kanila," itutuloy. Kabanata 8. Mga multo ng pananampalataya, gabi sa lungsod ng Cebu. Sa ilalim ng mapusyaw na ilaw ng sirang poste sa Osmeña Boulevard, nagkakandirit ang anino ng ilang sundalo. Wala ng trapiko, wala ng sibilyan. Tanging katahimikan at mga nakatirik na sasakyan ng saksi sa pagbagsak ng kaayusan. Sa itaas ng Cebu Provincial Capital, may pulang ilaw. Mula rito, minamatyagan ni Colonel Vargas ang lungsod. Nasa likod niya ang ilang opisyal ng intelligence, isa sa kanila ay dating kinatawan ng DFA. May bagong komunikasyon galing Washington. Nais raw ng Amerika ng Joint Humanitarian Operation, ulat ng ahente. Pero classified ang detalyeng operational. Hindi nila sinasabi kung ilang tauhan ang darating o saan ang mga entry point. Napahigpit ang hawak ni Vargas sa hawakan ng binoculars. Humanitarian daw, pero bakit may drone recon flight sa Mactan tapos meron ding mga private contractors sa Panay? Malamig niyang sagot. Hindi ito tulong. Ito'y paglalatag ng pundasyon para sa okupasyon. Sa Camp Lapu-Lapu, nagkakagulo na ang ilang mid-level officers. May ilan ang umalis, may ilan ang bumaligtad at sumanib sa mga lokal na politiko na gustong makipagsabwatang muli sa dayuhan kapalit ng proteksyon. Isang pagdinig ang itinawag ni Vargas sa loob ng lumang Armory Hall. "Kung may isa sa inyo rito na gustong sumanib sa sinumang banyaga, Amerikano man o nilalang, lumapit na ngayon." Matigas na sabi ng koronel, tahimik ang silid. Hanggang sa isang batang tenyente ang dahan-dahang lumapit. "Sir, ang nanay ko po ay nasa Iloilo. Nandoon daw ang isang Amerikanong vice, hindi ko po sila kayang iwan." "Hindi kita pipigilan," tugon ni Vargas, "pero hindi ka na bahagi ng hukbo ko. Bitawan mo ang baril mo bago ka lumakad palabas." Tumango ang tenyente na luluha at inilapag ang M4 carbine. Kasunod nito ang tatlo pa. Paglabas nila ng silid, sumara ang pintuan. "Ang natira sa loob, kayo ang magiging gulugod ng bagong bayan. Hindi tayo hukbo ng gobyerno, tayo ang hukbo ng pagbangon." Ngunit habang nagpapanday si Vargas ng bagong pagkaisa, isang ulat ang dumating mula sa Talisay. "Sir, may naaktuhan kaming kampo. Mga babae, ginagawang incubator ng mga hybrid. Di sila agad lumalaban. May sistema, may leader." Napabuntong hininga si Vargas. "Simula ng sunod na operasyon. Pero tandaan ninyo ito. Hindi lang nilalang ang kalaban natin, may tao ring nagtatago sa likod ng kadiliman. At sila ang mas mapanganib." Kabanata 9. Cebu South Reclamation Area, 2:00 ng madaling araw. Nasa kadiliman pa rin ang lungsod, tila nahigop ng isang aninong walang pangalan. Ang hangin ay nanlalamig, nagdadala ng amoy ng dugo, usok at sunog na kahapon. Sa harap ng dating SM Seaside Complex, kung saan ngayon isang abandonadong garrison ng mga rebelde at sundalo, nandoon si Colonel Richard Kamay Nabakal Vargas, nakasuot ng battle gear, may dugo sa pisngi at matay tila bato. Sa likuran niya, 2 batalyon ng kanyang tauhan. Nasa kaliwa niya si Kapitan Nolasco, ang dating miyembro ng Presidential Security Group, at sa kanan si Latzel Reyes, isang sniper na nawalan ng buong pamilya sa unang gabi ng outbreak. Ito na ang huling pagkataon, mahinang bulong ni Vargas. "Kapag hindi natin nabawi ang lugar na ito, tuluyang malugmok ang lungsod. Ang mga babae at bata magiging tagapagluwal ng mga nilalang na walang kaluluwa."
Sa loob ng gusali ang sentro ng breeding compound, pinamumunuan na ngayon ng isang nilalang na kalahating tao, kalahating aswang, si General Marius, isang dating opisyal ng intelligence ng Amerika na di umano'y nagtaksil at ngayon ay leader ng isang bagong lahi. Malamig ang boses niya, halos bulong, habang kinakausap ang isang bihag. Hindi ako halimaw, ako ang bagong anyo ng ebolusyon, at ang inyong bansa ay magiging sinapupunan ng bagong mundo. Sumabog ang mga pintuan. Pumasok ang mga sundalo ni Vargas sa gitna ng makapal na usok. Umiiyak ang mga bihag habang pinapalaya, habang sa kabilang bahagi ng gusali ay sabay-sabay na lumusob ang mga hybrid, mabilis, matalas, matapang, walang sigaw, walang awa. Dito, isa-isang bumabagsak ang mga tauhan ni Vargas. Si Kapitan Nolasco, tinamaan ng matalas na kuko sa league. Si Lotzel Reyes, nakapatay ng 3 hybrid bago tinamaan ng saksak mula sa likod. Si Vargas tumatakbo paakyat ng ikalawang palapag, dala ang granada sa kaliwa, baril sa kanan, tila gutom ang kanyang mga mata, tila handa sa pagkawasak. Sa isang kwarto na puno ng mga lumang screen at pulsong pulang ilaw, hinarap niya si General Marius. Kaya pala wala nang balita sa iyo, Marius. Akala ko patay ka na sa Mindanao, ani Vargas. Hindi ako nawala. Pinili ko lang tumahimik habang ang mundo'y bumubulusok sa kasinungalingan, sagot ni Marius. At ngayon babaguhin ko ito, hindi gamit ang mga politiko o ba kundi sa bagong lahi. Nagbakbakan sila. Kamao laban sa kuko, disiplina laban sa likas na lakas. Matagal ang laban hanggang sa mapinsala si Vargas, bali ang kaliwang braso, dugwa ng ulo, pero may ngiti sa kanyang labi. Kung ito ang simula ng bagong mundo, ako ang magiging huling tao sa luma. Binunot niya ang granadang may dikit na switch, sabay nilak ang pinto. Gumuho ang ikalawang palapag, niyanig ng pagsabog ang buong compound. Napahinto ang lahat ng hybrid. Nagsimula silang umurong at sa pagurong nila, lumusob ang natitirang sundalo ni Vargas, dala ang galit at luha ng kanilang pinuno. Pagkatapos ng laban, sa sumikat na araw ng Mayo, isang lumang watawat ng Pilipinas ang itinayo sa tuktok ng wasak na gusali. Nakasabit sa tabi nito ang itim na uniforme ni Vargas, may butas sa dibdib pero malinis. Hindi siya namatay bilang halimaw. Namatay siya bilang tao, bilang leader. Bulong nila Reyes, ngayoy sugatan pero nakatayo. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, sa kagubatan ng Balamban, may mga matang nanonood, mapula, mapanood at gutom. Ang banta ay hindi patapos. Itutuloy.